Kabiker Adventure, magandang gabi mga kabikers. Mayroon lang tayong panoorin mga kabikers itong mga pahayag ni Attorney Vic Rodriguez mga kabikers patungkol dito sa dito pa rin tayo sa issue ng BICAM report mga kabikers. Hindi tayo lalayo dito. Kasi ito talaga ang pilit nga iniiwasan ng administrasyong Marcos mga kabikers, no, itong napaka-iskandalo nga BICAM report. Yung mga ibang ano nila mga kabikers, mga diversion tactic na lang yon, lalo na yung mga issue patungkol kay BP Sara Duterte. Pakinggan natin mga kabikers itong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Napakagaling na itong Attorney Vic Rodriguez mga kabikers. Marami pong mga kaganapan na again ang ating pong take dito, ang layunin talaga ay malihis dito sa napakalaking anomalya, bulilyaso at kontrobersiya. Dulot nga nung tinatawag nating hindi po pirmado, hindi po puno ng blanco 28 items na blanco diyan sa Bicameral Conference Committee. Final, ratified, approved, signed, and filed report. Ulit-ulitin po natin, hindi po tayo lalayo sa usaping ito. Kahit ano pong diversion or deflection ang gagawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami yung nagpatid na mensahe kanina na meron na naman daw pong rekomendang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y kasong kriminal. At pilit nilang ang kung ano-ano na lang talagang ginagawa nila mga kabikers patungkol kay BP Sara Duterte. Kung hindi naman si BP Sara Duterte, si former President Duterte ang kanila talagang inaatake. Wala na silang ibang topic talaga kundi ang mga Duterte. Matatapos lang itong panunungkulan ni BBM. Wala siyang nagawa sa bayan eh. Puro na lang talaga, ang gusto talaga nila nga mawala sa kanilang landas itong mga Duterte. Patuloy na ay mga kabikers. Usapan ay Duterte pa rin. Kung hindi man si Pangulong Duterte, ay si Vice President Inday Sara Duterte. Sino ba ang Pangulo? Tila si Pangulong Duterte pa rin. At yan nga pong ginagawa nila, pilit na linalayo ang usapin dito sa napaka-anomalya, criminal, unconstitutional, immoral, illegal, invalid, 2025 budget. At kagaya po ng ating titulo ngayong hapon, yung enrolled bill na amin pong na-discovering panibago ay wala pong pirma ng Speaker of the House, ng Senate President, ng Secretary General ng House of Representatives at pati ang Sekretaryo ng Senado. Walang pirma, blanco. Mahalaga pong pinag-uusapan mga kababayan, ganito talaga tayo niluloko ng itong administrasyong Marcos. Ganito talaga sila pagkagumalaw, sindikato talaga ang datingan mga kababayan. Talagang niluloko na talaga ng taong bayan. Itong ginagawa nila. Dapat talaga to, pag napatunayan to, mananagot sila dito. Hindi pwede baliwalain na lang to. Dito basta-basta ginagawa nila panluloko sa taong bayan. No? Bilyon piso ang nakano dito na nakasalalay. No? Biro mo sa 6.3 to 5 trillion na budget sa 2025. Napakalaki nito. Lumubo ang utang ng Pilipinas. Nawala namang proyekto si BBM. Ang ating trail system, mga kabikers, yung naumpisahan ni Duterte, wala na, hinihinto na. Kahit yan lang sana matapos. Yung PNR natin, tumatakbo pa naman yun. Wala na rin, putol-putol na. No? Ginagawa ni BBM. Hindi natin maintindihan kung
nasa matino pa ba talaga ano itong ating leader. Tapos yung sa kanilang rally campaign mga kababayan, gusto pa nila niyang ma 12-0 daw para sa kinabukasan sa ating sambayanan. Di natin maano mga kababayan kung ito'y matino pa ba ang pag-iisip ng ating presidente. Pakinggan natin, patuloy natin pakinggan mga kabiker si Atty. Vic Rodriguez. Natin ito sapagkat kung matatandaan po ninyo, humiling po tayo last week sa Korte Suprema na mag-issue ng tinatawag nating subpoena ducis tecum. Ibig sabihin po nun, nagre-request tayo sa kataas-taasang hukuman na subpinahan na at utusan ang mababang kapulungan na ilabas yung kopya. Dalawa po yun. Ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ilabas yung kopya ng enrolled bill. Ang ating pong layunin, yung layunin po ng ating legal team, iatras yung dokumento. Kunin natin yung kopya ng General Appropriations Bill. Huwag na po yung pirmado po yun eh. So, yun ang magko-corner po sa kanilang lahat. Ang hinihingi po natin, subpinahan yung kopya ng General Appropriations Bill. Mag-issue ng subpina ang Korte Suprema, dito rin at ipalabas yung enrolled bill. Para po iahambing natin ito at ipapakita hindi lamang sa Korte Suprema, kundi para sa inyo, sambayan ng Pilipino, iahambing natin doon sa ratified, filed, approved, at signed final bicameral conference committee report. Na nakita naman natin ay natatakan na na-receive ng House of Representatives Bills and Index Service noong December 11, nakaraang taon po yan, December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Mahalaga ito sapagkat meron po tayong nadiskubre. Sabi po kasi, nung Congresswoman ng Marikina na ginagawa pong mga Pilipino, si Congresswoman Stella Kimbo, kung himingi daw po tayo, kung gusto natin makita yung enrolled bill, magtungo tayo doon sa sinasabi nilang archive section ng House of Representatives. Tayo naman po ay masunurin, yung ating legal and research team ay masunurin. Tumungo po sila diyan sa tinatawag nating archive section o archive department ng House of Representatives. Hesitant po yung mga empleyado roon, subalit pinakita po yung kopya ng archive section ng House of Representatives. Doon po sa, ang kopya pong pinakita, yung kopya na ng GAA, yung General Appropriations Act, Volume 1-B, page 752. Yun po yung signature page. Wala rin pong pirma ang Speaker of the House. Wala rin pong pirma ang Senate President. Wala rin pong pirma ang Secretary General ng House of Representatives at wala rin pong pirma ang Sekretaryo ng Senado ng Pilipinas. Therefore, meron pa tayong isang hinahanap, yung kopya ng enrolled bill. Yun po yung pinakita nila, wala pong pirma. At pakikita ko kasi alam ho ninyo, ang nagsabi po. Pero bakit lumusot ito sa GAA? Marami pa lang sa baba pa pala bago dumating sa mga kababayan. Hindi pala nila pinipirmahan. Bakit pagdating doon sa General Appropriation Act, parang kompleto na. Napakagulo nito mga kababayan. Kaya ito talagang issue na to, ang pilit nilang ililihis doon sa, kaya nangyari yung mabilis ang pagpirma ng mga congressman sa impeachment case ni BP Sara. Tuloy sa ngayon, yung mga congressman ngayon ang nalagay sa alanganin. Kasi pumipirma sila Hindi talaga ito napag-isipan. Saka paliwanag ng mga magagaling na abogado, hindi nga daw nasunod ang rules, regulation sa impeachment, hindi nasunod ang due proseso. Parang na-direkta mga kababayan. Patuloy tayo, pakinggan na lang natin si Atty. Vic Rodriguez kasi
usaping legal ito mga kababayan, ano, makinig na lang tayo sa paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez pagdating dito sa mga ganitong usapin legal mga kababayan. Kasi na magpunta sa archive section mismo si Congresswoman Stella Kimbo. Sinusunod lang natin yung kanyang payo dahil masunurin po ang mga miyembro ng Hakbang ng Maiso, di nagre-research po lahat. At yun nga po, nagpunta roon at ito po ang nakita. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Ano nito, nagkamali na naman dito si Stella Kimbo. Nakukorner dito si Stella Kimbo at parang nilaglag niya ang administrasyon. No, nilaglag niya ang kanyang mga katropa, no? Nakakatawa talaga to si Stella Kimbo eh. Medyo dito si Stella Kimbo, may pagka rin ito eh, no? Pagka lakas loob siya pero may pagka medyo masabing anga-anga din to eh. Tuloy, attorney. Ito po yung matatagpuan sa GAA Volume 1-B, page 752. Ito po yung nakita. Sa archive section po yan archive section. Pakikita natin. Ayan o. Parang blurred. But anyway. Wala pong pirma. At ito po ay galing mismo dyan sa archive section. Hindi mababasa, mga kabikers, dito sa issue na to, dito sa nahalungkat ni Attorney Vic Rodriguez, lumulutang talaga mga kabikers nga, aywan ko kung may lusot ba dito sila si kung Speaker Romualdez, no? Dito talaga sabi ng Bisaya, gaba-gabaan, no? Nakarma rin sa ginagawa na kay BP Sara. At ito, nito, pati si BBM dito talaga, lumalabas talaga nga si BBM. No? Basta na lang siya nag-a-approve na hindi niya napag-aralan. Maliban lang talaga kung plano rin talaga nila ito. Kasama siya sa plano siguro dito. Kasi hindi naman pwede to eh. No? Hindi naman pwede, basta na lang siya pumipirma dito nga hindi niya hindi niya na binubusisi. At saka itong gawa talaga ng mga natin ngayon, mga kabikers, ito talaga kaya nga tawag ko sa kanila mga mga notorious nga sindikato. Napaka to sila mga kabikers, no, mga highly organized syndicate, no? Criminal syndicate mismo sa ating gobyerno, nasa ating gobyerno. Alam mo kung bakit hindi notorious nga sindikato to? Kasi bilyon-bilyong pira ang involved dito, mga kabikers. Bilyon-bilyong pira ng bayan, no? Pira ng bayan. Tapos ang gawa nila, panay-panay patawag ng hearing sa Congress patungkol sa mga Duterte. Magkano ba ang ginagastos niyan? Diba? Ginagastos nila pira ng bayan upang idiin ang mga Duterte, mga kababayan. Diba? Talagang nanakawan talaga ng husto ang taong bayan. Kasi alam niyo bakit? Ang mga Duterte, mahal ng taong bayan. Yun din ang gusto ng sisirain. Diba? Ang Vice President, 32 million mahigit ang nagmamahal. Gusto agawin ang posisyon ng Vice President sa ilang tao lamang. Ipalagay natin, kahit labihin natin, 500 yun sila mga congressman. Nasa 300 yung congressman natin, mga kabaykers, mahigit, no? Gawin na lang natin 500, parang marami-rami. Laban sa 32 million mahigit. Nga nagluklok sa Vice President sa kanyang pwesto. Nga gusto nilang agawin sa atin, mga kabaykers. Inagaw na nga nila yung pira natin, kinukurakot na ng kinukurakot. Ang pira ng bayan, pati pa naman yung Vice President, pwesto ng Vice President, aagawin pa nila. Kaya napakalupit. Kaya mga kababayan, sa mag-isip-isip, huwag tayong magkakamali. Protektahan talaga natin, kahit anong mangyari, protektahan natin ang ating Vice President. Kaya pagdating sa 2025, mga kababayan, medyo tagilid pa nga tayo dito. No? Kahit buong sambayanan,
iboboto ang mga PDP senator, mga kababayan, ang Team Duterte. Hindi nga natin alam kung sa ngayon baka may resulta, may ready-made ng resulta sa eleksyon, no? Di ang ano yan ha. Ano ko lang yan ha. Okay. Kasi hindi talaga yan sila, ngayon pa nga lang ginagawa na nila lahat upang masira ang mga Duterte, pero mukhang hindi tumatalab eh. Sila ngayon ang nalagay sa alanganin. Itong hinahalungkat Atty. Vic Rodriguez, yung pagpirma ng mga congressman sa impeachment, di ba? Nalagay sa alanganin, galit ang mga taong bayan. Oh. Kaya yung ibang congressman medyo di na alam anong gagawin kasi may kalalagyan sila ngayong eleksyon. O di ba? Di ba napasama sa bagay may PR sila. Pero tapos ang career nila. Kaya mga kababayan, huwag nating kalimutan, talagang kailangan magkakaisa tayo dito, protektahan natin si BP Sara sa pamamagitan ng street voting sa Team Duterte. PDP laban, Team Duterte mga kababayan, kailangan ma-split natin yan. Huwag na tayong mag-pick up ng at itong mga party list, mga kababayan, pipiliin nating maigi. Kasi ang mga magkakaliwang grupo, ang mga kasapi ng NPA, gumagamit na naman ng ibang pangalan ng party list. Magugulat na lang tayo pagka nanalo na, bigla na lang silang uupo. Piliin na lang natin mga kababayan. Ngayon kay Eric Siles, kailangan din natin isasama sa akin, sasama ko rin yun. Yung Duterte Youth Party List, mga kabikers. No? Piliin natin ang mga party. Pero yung ibang party list nga hindi tayo sigurado mga kabikers, huwag na natin isama yan. At maraming salamat sa pagpa-unlock ninyo mga kabikers dito sa aking munting YouTube channel. Pakiusap na lang doon sa aking mga regular nga mga viewers. Patuloy lang na pasalamat ako sa hindi nyo pag-skip ng ads, lalo na dyan sa mga viewers ko sa USA. Kasi sa ngayon kanina tinitingnan ko yung sa mga viewers ko, 35% ang USA. 30% lang ang Philippines at saka may 16% din sa Italy. Wala pa naman akong viewers mga kaibigan, nasa 100 views lang naman yung mga video ko. Salamat na lang din ako sa mga viewers ko at saka sa aking mga ilang subscriber. At maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi mga kababayan.